naman kung paano gumagana yung ating brake system. The purpose of brake system in a small engine is to serve to slow down or stop the vehicle and to ensure safety by allowing the rider to control speed and stop when needed, enhancing overall handling and stability. Meron tayo dito major components ng brake system. Meron tayo ng master cylinder, caliper, reservoir, disc, brake line, tsaka brake lever. Brake pads din, di mawawala yun. Once na pinarest nyo yung brake lever or pedals, yung hydraulic fluid naman is dadaan doon sa brake line or brake hose patungo doon sa brake caliper to press the brake pads against the brake disc. At once na na-compress na ng brake pad sa brake disc, dito na nagsisimula huminto yung ating sinasakyan or brake system. Yun lang. Salamat sa panonood. Thank you. So yun, binabaklas ko na yung brake caliper. Para baklas ko yun, gumagamit ako ng Star Allen para matanggal ko yung dalawang bolts. So yun, dyan sa part na yan, tinatanggal ko pa lang yung bolts. Medyo mahigpit yung pagkakahigpit ng bolts, kaya medyo nahirapan din ako magtanggal. Yun nga, tinatanggal ko na yun. Medyo natagalan ako dyan kasi mahigpit kasi yung pagkakahigpit eh. Tapos yun, nung pagkatanggal ko lang bolts, nilagay ko dun sa safe na lugar para hindi mawala yung bolts. Tapos yun, medyo tinatanggal ko na siya. Kaso nung naisip ko na parang ay matanggal, gumamit ako ng flat screw pang sikwat para matanggal ko yung brake caliper dun sa, para matanggal ko dun sa pwesto ng rotor o disc brake. So yun, mahirap siya tanggalin kasi medyo parang may lock siya dyan. Yan, sinisikwat ko siya dyan para bumusog siya kasi nasa pinaka kasi siya, kaya medyo mahirap siya tanggalin. So yan, tinatanggal ko na po siya dyan. Kasi, tapos yun, natanggal ko na yung brake caliper. Chinik ko yung brake caliper kung madumi ba or may kalawang. Tapos chinik ko din yung pads kung pudpud na ba para mapalitan na agad. Yan po, chinecheck ko po siya kung madumi. So yun, madumi nga. As you can see po, pinupukpok ko po yung lock para matanggal po yung lock ng brake pads para, ayan, natanggal na po pala. Yan. Yan po yung lumang brake pads. As you can see po, pudpud na po siya and manipis na. Ibig sabihin po niyan, pwede na po siya mangain ng disc brake and mahina na yung preno nyo. Tapos malalim na yung pagkagat dun sa brake master. And yan naman po is nililinis ko po yung sa caliper para sa pagpapalit ng bagong brake pads. Nililinis ko lang po para hindi po siya mag-stuck or para sumakto siya dun sa disc brake. Yan, nililinis yan po. Pagkatapos kong baklasin yung brake caliper, nililinisan ko ito para matanggal ang mga alikabok na dumikit sa brake caliper at ang mga kalawang nito upang
para kapag kinabit ang bagong brake pad, smooth ang pagkakalagay sa mga brake pad at hindi mag metal to metal contact kapag sinalpak sa brake disc. At gumawa ako ng liha para matanggal ng mga kalawang sa loob ng brake caliper. Bumili nga pala kami dito ng bagong brake pads dahil papalitan natin ang bagong brake pads. Papakita ko sa inyo yung lumang brake pads at yung bagong brake pads na binili namin. Ito naman yung lumang brake pads na pudpud na at nangangalawang na. Kailangan na natin ito palitan. Ito naman yung bagong brake pads na binili namin. Bagong-bago pa. Medyo makapal pa yan. Kakabit na natin yung bagong brake pads. Yan, pinapantay ko lang para sakto yung paglagay ko ng brake pads. Nilalagay ko naman yung lock ng ating brake pads para hindi matanggal yung brake pads natin. Ayan, ilalagay ko na. Pinapantay ko lang para sakto. And medyo natagalan ako dyan dahil masikip yung lagayan ng lock ng brake pads. Yan, kailangan kong pukpukin to para malagay ko ng maayos yung ating lock. Pinupukpok ko. Ilalagay ko naman yung ating pin doon sa may lock ng brake pads. Ayan. Yung pin na yan, yung parang alambre. May butas yan doon sa may yung lock. Yan. Susuksok ko lang yan dyan. Ayan. Ang purpose pala niya nung pin para hindi matanggal yung lock ng brake pads. Para hindi makalas. Ayan, nalagay ko na. Chine-check ko kung okay ba yung ating brake pads, kung tama ba. Ayan, nakabit ko na lahat. Then tinetesting ko kung gumagana ba. Ayun, gumagana naman siya. Okay naman yung pads natin. Sa dulo ng video, identify namin yung mga parts ng brake system. Dito naman makikita natin sa video na ikakabit na natin yung ating brake caliper na napalitan na ng bagong brake pad kasi yung lumang brake pad na ito is pudpud na, so kailangan ng palitan. At lagi nating tandaan bago natin ikabit yung isang parts ng motor o parts ng isang engine, lagi nating linisan bago ikabit ito para mas tumagal at may iwasan pagkasira nito. At dito naman sa pagkakabit ng bolts is yung pagpihit nito is pa clockwise at may tamang paghihigpit lang, kasi pag nasobrahan yung paghihigpit na ito is pwede mabilog yung ating bolts, which is nagkokos ng pagkasira. At about naman dito, kapag tama na yung kabit ng ating brake caliper sa ating plate desk or sa desk, is i-check natin muna bago natin i-test drive kung sakto lang ba yung higpit ng ating brake pads dito sa caliper natin or yung kapit niya. Brake pads, ito yung umiipit doon sa ating brake disc, which is nagkakaroon ng friction para bumagal or huminto
yung ating sasakyan. Brake lever or brake pedals. Ito naman yung nagko-control at nag-a-apply ng pressure kapag pinares nyo yung ating brake lever para ma-activate yung pagpreno natin. Brake disc or brake rotors. Ito naman yung nakakabit doon sa wheel hub. Ito yung iniipit ng brake pads natin. Umiinit din to kapag iniipit ng brake pads. Dun magsisimula yung bumagal yung takbo ng sasakyan. Brake line or brake hose. Ito naman yung daluyan ng hydraulic fluid mula dun sa reservoir patungo dun sa ating brake caliper. Brake calipers, ito naman yung pinaglalagyan ng brake pads or houses. Ito rin yung nagbibigay ng pressure or tumutulak doon sa brake pads against the brake disc kapag pinares yung brake lever or brake pedals. Kinakailangan ng friction para umagal or huminto yung ating sinasakyan.